Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play. At ngayon ay muli tayong mag-update sa mga top trending stocks. So let's start with RCI. Quick update lang po ito. RCI weekly. So sa weekly muna tayo for this one. RCI. Yan nga pala yung Bitcoin bagsak ulit, ano? 67k na lang. So for this one, bearish. Still bearish pa rin to, yo. Still bearish pa rin for me. Ayan. So ang next support possible, ayan, 2.75 na, no? Based dito sa ano natin, sa higher time frame sa weekly chart. And sa daily, dito guys, tingnan natin. So for now, oversold na yung ating stock, no? So yun nga lang, dito still pababa pa rin yun. Ayan. So for me, much better kung dito, no, magkaroon ng bounce. Ayan, sa may 2.75. So pag nalaglag, ayun, bounce, no? So, pwedeng ganun yung setup dito for RCI. Ayan, so tignan natin 200 day. Ayan, kasi dito nalaglag na eh. Diba meron tayong trend line 1, 2, 3, then nalaglag. Okay, so tignan natin kung gaano kalalim yan, ano. Ayan. But for now, ito muna yung support sa may 2.75. Kung hindi mag-i-stay sa may sa may green box natin ngayon, ano. Ayan. So for now is medyo kumakapit pa eh. Ayan. So kumakapit pa naman. Yun nga lang, tingnan natin, ano. Tuesday ngayon, Wednesday, SGP. Ayan, so close at tayo market bukas. Independence Day. SGP bearish, divergence to, no. Ayan, no, lower high. So kitang-kita ng mga lods, lower high sa stochastic. Same here sa RSI, medyo flat. Ang pinakamalapit na support natin sa weekly chart, 9.95. Yan, so tingnan natin kung mag-hold doon, ano. Tapos ayan, sa daily chart, bearish din dito. Plus we have here bearish crossover. Let's wait muna na mag-oversold siguro dito sa stock. Bearish support, same pa din, malapit dun, ano, sa may G's. Ayan, sa may 10 pwede rin. Ayan, SGP. AEV next. AEV, tingnan natin si Aboitiz. Nasa resistance, tapos still weak pa rin yung kanyang RSI. Tingnan natin, pullback, ano. Ay, resistance na to. $200. So sa ngayon, ang pag-asa rito, mag-pullback dito sa may support, ano, sa may 35.5 at least. Ayan, kasi nasa resistance na, tapos overbought na rito sa stochastic. Ayan, sa daily chart natin, ano. Ayan, so much better ganun yung setup, kasi breakout naman dito kasi, no. Ayan, so fresh breakout, then
pullback dito malapit ano sa may 35. Ayan, so pwedeng ganun yung setup for AEV. Ayan. So let's see naman yung double dragon. For double dragon, check natin sa weekly chart. Bearish harami. Bearish harami candlestick plus eto. So possible ano to no? Bearish crossover. Overbought. Ayan sa weekly. Yung support natin guys still the same 11.2 ano. Yung pinakamalapit first support for the double dragon. So yun ang pinakamalapit na support natin dito. Then sa ano natin sa daily chart, so divergence kasi ito bearish divergence guys, higher high tapos lower high dito sa RSI no. Ayan, so ang support dun sa may 11 na yan 11.2. Then tingnan natin kung magkakaroon na short bounce dito. Next, FCG. FCG, tingnan natin. And so ito itsura niya. Then mukhang may chance tayo na babalik sa may 0.62 no. So ngayon 0.75. Sideways since ano ba to? 2023. Yan. So medyo even naman yung kanyang pag-bounce sa kanyang pagbagsak. It means pwede. Overbought. Then bearish crossover sa weekly to no. This is bad. Then sa daily same din. Ayun no. Bearish divergence din guys dito no sa daily. So ngayon kung mag-add tayo na support, pagka nag-add tayo na support dito, ang pinakamalapit ito guys 0.7. Kung magra-round off tayo, malapit sa 0.71. 200. Ayun, so medyo malayo naman yung 200 na. Then yung last dito. Ayan, tingnan natin to no. So sa weekly, okay, pasok na doon sa may green box no, sa may DOS. Lapit yan. Pero still ano pa rin to guys. Ayan. Wait, check natin, pwede pa rin ano to, malaglag sa ano, malapit sa piso no. Dito. Base po ito sa history. Ayan o. So at least sa 1.15 pwede na dun ano. Okay, basta may. And of course, so far naman kasi ano to, major support yung DOS for dito no. Kaya tignan natin kung mag-hold. And kung mag-hold, ayan, punta tayo dito sa daily. If mag-hold, of course ano to no, possible mag-bounce sa 2.38 dito. Ayan, sa may 2.38 ano. Pwede dyan kasi nung last time na nag-bounce dun ano na-reject sa may 2.38 na yun no.
Ayan, plus dito may confluence sa may 200-day moving average. Ayan, so possible kung mag-hold at magbabounce, pwede hanggang 2.4 ano para ma-hit yung 200. So ano pa ba? Goods na nasa support na rin yung kanyang RSI, no? So madalas nagbabounce dito pagka nai-hit yung 36 plus oversold, no? Ayan, so pwede mag-bounce. Ayan. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.